Sabi dito sa Isaiah 53 mula verse 1 hanggang 12, sabi dito, sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang lamang na tanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para sa lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at tinakwil, nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang magtapon ng sulyap sa kanya, hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang nalmasak. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay bumalik dahil sa paghihirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman, tulad ng korderong tulad sa patayan, hatid sa patayan. Para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y dalhin at hatulan dahil sa dakong patayan, wala mang nangahas at ipangsagalang. Wala man nang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatawan. Siya ay inilibing na kasama ng mga masasama at mayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran dahil dito ay mabubuhay niya ng matagal. Makikita ng lahing sumusunod sa kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasak siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan na ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami. At alang-alang sa kanya sila'y aking patawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama, inako niya ang mga makasalanan, amen, at idinilangin sila'y patawarin. Saglit tayo mananalangin. Amen. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa iyo. Kami po ay nagpapasalamat at pinupuri ka namin. Kita namin ang ginawa ng Panginoon. At dito po ay inihula pa lang, pero ito po ang naganap at nangyari kung paano mo po kami ginanap. May anak ng Diyos na tumanggap ng lahat ng parusa sa aming kasalanan, sa aming kahinaan, sa aming pagkukulang. Kaya, O Diyos, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang magsalita, ikaw po magpahiyan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, malinaw ang salita ng Diyos.
Ibig sabihin, ito ay inihula sa Isaiah, pero ito ay naganap nung si Jesus, nung siya ay narito sa mundo. Amen? Kaya tayo rito at inuturo sa mga bata na maging sa paglaki nila, maging gabay nila ang Panginoon. Ibig sabihin, mayroon ng umako ng magiging kasalanan. Mayroon ng umako ng kasalanan ng tao. Si Jesus. Di ba? Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Pero ginawa niya ang lahat nung siya ay narito sa mundo. Pinakita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Ginawa niya ang lahat, ang mga, nung panahon siya ay nangaral at ito ay nakasulat sa Biblia, sa Mateo, sa Marcos, sa Lucas, amen, at maging sa John. Ikinuwento ang tungkol kay Jesus. Amen. Kaya kayong mga bata ay nais namin malaman ninyo ang patungkol kay Jesus. Amen. Makinig. Gusto ba niyo malaman ang patungkol kay Jesus? Sagot. Sagot kayo. Sasagot ka, Amen. Amen. Kasi pagka kayo ay nalaman nyo ang patungkol kay Jesus, lalaki kayong mabubuting bata. Amen. Mabubuting bata, mabubuting mamamayan, at mapagpalang mga tao. Pinagpalang tao. Amen. Magtatagumpay kayo, magiging maayos ang inyong mga buhay. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Amen? Amen? Amen. Opo, okay lang. Opo o amen. So, kayo ay nais ng Panginoon kung bakit kayo ay aming pinuntahan doon. Gusto ng Panginoon magtagumpay kayo. Maging maayos sa inyong buhay. No? Para kayo ay, sabi nga, yung pangarap nyo ay matupad dahil kay Jesus. So, itong ginawa ni Jesus dito sa Isaiah 53, inialay dito ang buhay ni Jesus. Siya ay nasugatan, ibig sabihin, totoo, siya ay hinagupit, sinaktan, pinagbintangan ng lahat ng masasamang mga walang katotohanan. Pero tinanggap ni Jesus yun. Dahil siya nga ay tagapagligtas. At siya ang umako ng lahat ng kasalanan ng tao. Kaya tayo, kailangan natin talaga maunawaan si Jesus, ang Biblia, para tayo ay magkatumpay. Amen. Kaya tayo, pagka tayo sasamba, halimbawa, sasamba tayo, aawit tayo, patungkol kay Jesus, kailangan maranasan natin, maramdaman natin patungkol sa Panginoon. Amen ba? Amen. So, bilang ito yung ating naging topic about First Sunday, Santa Cena, ito ay pagpapatunay na pag-aalala sa kamatayan at ginawa ni Jesus sa Cross of Calvary. Na sabi niya, yung ating kakaining tinapay at kakainuming saro, na ibig sabihin nito, tinanggap natin si Jesus, inaalala natin si Jesus, at mamumuhay sa atin si Jesus. Ang ibig sabihin noon, alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon sa Cross of Calvary. Ano yung Cross of Calvary? Bundok yon na tinatawag ng Golgotha. Doon pinarurusahan ang mga makasalanan. Ito ay tinatawag na bitayan ng mga makasalanan. Pero isinama si Jesus ng mga tao na humatol na siya ay isang makasalanan. Pero si Jesus ay walang kasalanan. Yung kasalanan na inako ni Jesus ay yun ay kasalanan ng tao. Pero tinanggap ni Jesus. Halimbawa,
For example, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Jared. Jaren. Halimbawa, pinagbintangan ka, ikaw ay papaya nung bintang sa iyo. Hindi ka napaya, di ba? Pinagbintangan ka na ikaw ay umumit. Alam mo yung umumit? Kumuha. Isang bagay. O nagnakaw. O may ginawang kasalanan. Pero, pagbibintang lang yun. Pero tatanggapin mo ba yan? Hindi. Pero ginawa ni Jesus. Yung pagbibintang ng tao. At inako niya na siya ay ipako sa krus. Kaya may krus. Ipako sa krus. At siya ay ang ginawa na ipako sa krus. Pinatay. Pinatay siya. Pero, nung siya ay muling ilibing, Nangilibing siya. nung siya ay ilibing, after 3 days, siya ay nabuhay. Amen. Nabuhay si Jesus. Kaya yung ating pinananampalatayanan na si Jesus ay buhay. Amen. Kaya yung ating sinasamba ay buhay. Hindi patay. Amen ba, mga bata? Amen. So, tayo ngayon, ang gagawin natin, tayo magpa-partake ng tinapay, no? At iinom ng saro upang alalahanin ang pagliligtas ni Jesus doon sa cross ng Calvario. Ipinako siya, pinilibing, at muling nabuhay. Itong cross na ito, di ba merong napasok tayo doon sa malalaking simbahan, may cross, pero merong pang nakalagay na tao. Yan wala. Dito wala. Ibig sabihin, nabuhay si Jesus. Hindi na natiling nakapag. Hindi na niya natiling nakapako. Amen ba, mga bata? Amen. So, ang ating sinasamba ay Diyos na buhay. Amen. Hindi patay. Kaya kung anong ating ginagawa pag tayo nakasamba, alam ni Jesus kung ano ang ating ginagawa. Halimbawa, yung pagpupuri na pagsamba yung kay Jesus. Kaya pag kung ikaw ay may ginagawa, kita ni Jesus, ay, yung mga bata, parang hindi nakikinig. Diba? Yun ang bakit natin, ay, mahal pa namin yung mga bata. So, ibig sabihin, kailangan tayo ay aawi, makikinig, at pag nananalangin din. Pag tayo nananalangin, sino kinakausap natin? Si Jesus. So, ibig sabihin, pag kausap natin si Jesus, at tayo ay hindi natin siya sineseryoso sa usapin, hindi siya maniniwala sa atin. Kung ang ating ginagawa, yun din ang kanilang, yun din gagawin ni Jesus. Pag hindi tayo naniwala, hindi ka rin paniniwala ni Jesus. So, ibig sabihin, kung naniwala tayo sa Kanya, maniniwala siya pag kinausap niya siya. Amen. So, ganun. Kaya tayo ay mayroong pagsamba. Amen ba? Amen. Kaya tayo sumasamba para kausapin natin ang Diyos. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, nasa lahat ng dako. Saan man tayo pumunta, Pwede natin kasama natin si Jesus. Yung pangalang Emmanuel, ay, yung pangalang Emmanuel, lagi mo kasama si Jesus. God with with us. us. Kaya maniwala kayo yung pangalan Emmanuel, at ang ating kapatid na Emmanuel, lagi siyang ginagabayan ni Jesus. Kaya siya yung mabait na bata, Lumaking mabait. mabait na bata, punong-puno ng pangarap. At lahat kung bakit siya tatagumpay. Alam ba niyo, magiging engineer siya?
Isang taon na lang. 2 taon na lang. Dalawa. 2 taon. So, magiging katulad kayo niya. Kasi siya ay sumusunod kay Jesus. Jesus. So, ang pag-aaral hindi naman hindi nyo dapat kailangan mo problema sa pera. Pag ikaw ay matalino, Maraming libre. kailangan ay matalino. Kasamang mata at saka lino. Matalino. Ano? Kasi pag hindi ka magbabasa, mawawalan ka ng talino. Diba? Matalino. Tama ba? Alam ba yung salitang tama? Ano sa English ang tama? Correct. Alam nila, correct. So, ang salita ng Diyos ay tumatama at tama. Ibig Tama. sabihin, pag tinamaan ka, Tama. ikaw ay magiging correct. Tama. Di ba? Kailangan maging tama ang salita ng Diyos na ating pakikinggan. Amen ba? Amen. Palakpak mga bata. Matatanda. Kasama mo may sapat na ganyan. So, sa Diyos ang papuri. Amen. Kaya ating balikan natin yung 53 na ito ang gagamitin nating word. Ang sabi dito ng Panginoon, sa verse 11, pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. So, ibig sabihin, yung ligaya ay napagtagumpayan na ni Jesus. Ano ba yung pag-alam natin, ligaya? Sa English? Happiness. Joyfulness. No? Joy. Joy. Ibig sabihin, na kay Jesus yung kagalakan. Na kay Jesus ang kagalakan. So, alin ang gusto nyo? Yung malungkot o yung masaya? Masaya po. Diba? Kanino ang kasayahan? Na kay Jesus. Pagka kalungkutan na kanino? May Satanas. O, tatanong po kayo. Alin ang gusto nyo? Pag ba malungkot, ano ang itsura ng tao pagka malungkot? Nakaganon. Ano? At saka ang kamay ay Ninoy. noise. So, alin na pipiliin nyo? Yung 500 o yung 1,000? Tatlong muka. Kaya hindi natin pipiliin yung malungkot. Ang pipiliin natin ay yung masaya. Tatlong masaya kayo. Tatlong mukha. Amen ba, mga bata? Amen. So, ibig sabihin, masaya ang nasa Panginoon. Reborn. Ha? Oo. Ang galing nyo, yung pangako ng Panginoon. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. So, makakamta natin ang ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Yung ginawa ni Jesus ay hindi nawalan ng kabuluhan. Amen. Kaya ang mga naniniwala kay Jesus ay lahat ay magtatagumpay. Amen. Diba? Amen. Tapos, ano ba? Nasabi ba? Siya'y tumanggap ng parusa para sa marami. At alang-alang sa kanya'y sila'y aking patatawarin. So, inako ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng tao. Amen? Tinanggap na niya. Kaya tayo ay kung tayo nagkakasala at magkakasala, merong magpapatawad sa ating kasalanan. Sino pwede magpatawad sa ating kasalanan?
Si Jesus. So, ibig sabihin, ang gagawin natin, pag tayo ay nagkasala, kailangan bang humingi ng tawad? Opo. Opo. Amen, ano? So, kailangan lagi, ano ang palagay ninyo na kayo ay nakagagawa ng kasalanan? May naiisip ba kayong nagagawa ng kasalanan? Mga bata. Mga bata? Anong may possible na kayo nakakagawa ng kasalanan? Nagsisinungan. Yung, Mura daw. ano? Merong mga ganong word. Pero yung, ano ba yung mura? Di ba nagagalit? No? Akala ko buko. Mura. Di ba yung nagagalit? No? Pag ikaw ay nagagalit, ay gagawin mo mura. No? Naglakay mo mura. So, ibig sabihin, hindi tama magsalita ng mura. Kasi ang iyong pagsasalita ng ganon, ang iyong sinasabihan ay ang iyong magulang. Dapat mahal. Oo. Mahal ang pagsasabi. Diba? Amen. Dapat mahal ka namin. Dapat ganun. Pag mura, walang kwenta. Yeah, so, kailangan laging hihingi ng tawad pagka nagkakasala. Amen ba mga bata? Kailangan hihingi ng... So, tingnan natin sa verse 12. Dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ng mga dakila. Pagkat po sa loob niyang ibinigay ang sarili. Nilasap ang kaparasahan ng masama. Inako niya ang mga kasalanan at idinalangin sila'y patatawarin. So, merong magpapatawad sa atin. Kaya, salamat sa Panginoon na tayo ay kanyang patatawarin. Amen ba mga bata? Amen. Okay? At tayo ay mag-take na ng Ikaw mag-ano ng Santa Sensei. Okay, si Emma na ang mag-distribute. Sa Tinang Diyos, narito po ang tinapay at ang saro. Lord, palaan mo ang pagpapatake ko ay iyon ang ibinigay yung pagpapala, iyon ang ibinigay yung kalakasan, ibinigay mo na ang galingan at ang tagumpay. Kaya o Diyos, salamat po sa tinapay at saro. Ito'y aming pinagpapasalamat. Pagpalaan po sa ngalan ng mga Spirit ng Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso, ibinigay sa mga lagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na wika niya. Kanin po. Kanin natin. Subo at tinapay, mga bata. Hawakan niyo itong hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na nabuhos dahil sa marami, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Inumin natin, mga bata, inom. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Tapos na yung gawain. Amen. Tayo po ay umawit ng isang awit. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ka, Panginoon, ang masalamat sa natapos ng gawain. Inalala namin ang iyong pagkabalibay sa sinabi mo. Ilalahanin namin ito habang kami nandito sa lupa, Panginoon. Lord, salamat o Diyos. Sinabi mo rin, hanggat hindi nagaganap ang pagpunta namin dyan, hindi ka iinom.
ika'y iinom na kasama namin sa muling pagbabalik Panginoon. Salamat sa pangako niyan. Mapapanghawakan namin dahil ang aming Diyos ay buhay, hindi na napiling nakapako. Ang Diyos namin sinasampalatayanan ay Diyos na nararamdaman, hindi kung ano pa man, hindi hangin, kundi ito'y nararamdaman namin dahil ito ay Espiritu ng Panginoon. Ito ay nararanasan namin sa aming buhay. Salamat sa oras na to, salamat sa natapos mong gawain. Salamat din sa mga kaloob, Panginoon, na aming pagkakaloob sa umaga nito. Patuloy yung Diyos na ikaw po magpala sa bawat isa, Panginoon, ang mga kamay ng pagkakaloob. Patuloy mong pagpalain ang kanilang pinagkukunan, ito may negosyo, ito man ay sa pagiging empleyado, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatid na nasa ibang bansa na ginagamit mo sa pagkakaloob sa iyong gawain. Patuloy yung Diyos, pagpalain mo sila, ingatan, at maging ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibang bansa, O Diyos. Patuloy na sila ingatan mo at pagpalain. Higit sa lahat, yung kanilang spiritual na buhay, lumago, Panginoon, sa pananampalataya, O God. Ama, salamat. At ang aming gagawin sa buong maghapon, ikaw po mag-iingat sa amin sa pagbiyahe namin, papunta sa huling hantungan ng aming kapatid na si Corinne, Panginoon. Patuloy, Diyos, ikaw manguna sa gawain yun at maipayag na may muling pagkabuhay, Panginoon. Na sa muling pagbabalik mo, Lord, lahat ng nauna sa amin ay una mong gigisingin, Panginoon, at kami magpapamita sa alataa, Panginoon. Ama, salamat sa pangako niya na mapapanghawakan namin na ang aming mga mahal sa buhay na nauna na diyan, Panginoon, ay muli namin makikita pagdating ng panahon. Ama, salamat, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen!